guys, for today, lower tayo na Honda Civic ES Dimension DTI. Tanggal yung signal light niya. Up! So guys, fender gap check tayo. He's using 215, 45, 17-inch wheels. Front fender gap 4 fingers, sa daliri ko yan, 4 fingers. Then yung rear 215, 45 din, pero 2 fingers na lang siya. 2. Ang nakikita kong cause is meron siyang subwoofer na medyo mabigat. Load, wala namang masyadong load. Then sa kabila ganun din, 2. So mamaya expectation natin dito to 4. Kung 1.5 yung magiging inch drop, magiging 2 to, yun, halos zero gap na yun rear. Kasi yung existing pa lang, ganyan na yung stance nya. So mamaya ma-check kung kailangan ng palitan ba yung rear shock, kung ba't siya ganun, or major factor talaga yung subwoofer. Okay, 17 by 7.5 ET45. And ito ay Rotatorque. Mekaniko. So guys, we're done installing yung spring sa front. Nga pala guys, yung mga shocks ni sir, front and rear, palitin na lahat. Halos hindi na umaangat, paatras na yung pinaka-rod niya. So from 4 fingers kanina, ngayon halos para sa akin 0.5 gap na lang. Then yung rear, etong rear halos 1.5 kasi maluwag yung uno. 1.5 yung rear. Sira rin yung shocks niya, pero siguro pag napalitan tataas ng konti. Then yung front, ganun din, 0.5, hindi na papasok yung sandalire. Ganun din sa rear, yan, 1.5. So at least kahit kanina na parang tingala, kahit may subwoofer siya, using LNT springs, kahit sira yung mga shocks, ang ganda pa rin ng naging drop. Kasi gusto niya mababa sa harap and sakto lang sa likod para pag sinakyan magpantay. Okay, so road test na.
Solid po, solid. Thank you, thank you. Naulitin po ulit mga sir. Ayan, ingat, ingat.